Sundin na lang natin to para less stress and hassle sa ating mga sellers. Hi guys, Teens here from The Budgetarian, and now let's talk about our products at yung mga ina-upload nyo sa Shopee. Ano ba natin may iwasan ang product deletion, product banned, shop suspension, or worse, shop deletion? Oh, no! Sobrang sakit, diba? Naranasan nyo na ba? Magsisimula yan kay good listings. Paano ba natin malalaman kung good listings yung mga products mo sa Shopee? Bakit kailangan good listings yung mga ina-upload natin sa Shopee? Aside dun sa mga nabanggit ko na para maiwasan natin yung product deletion, shop banned, shop suspension, at kung ano-ano pang mga violations, mahalaga na meron din tayong good listings kasi it attracts more buyers or customers to meet your buyers' expectations and to make your listings more easily to find. So i-discuss natin lahat ng factors na yon mamaya in detail. So we have 4 guidelines to make good listings in Shopee. Number 1 is to provide clear and correct Shopee name of your products. Bakit? Kasi pag tama yung mga product names nyo, madaling ma-discover and maraming makakakita ng mga products nyo kapag naghahanap yung mga customers sa search bar. So let's try to cite an example. And since we are talking about the product name, so ito yung gagawin natin. Kailangan clear and tama. Add new products and a product name. So I'll put here Sheshe, which is yan yung brand ng products ko. And inaalaw tayo ni Shopee na mag all caps lock kapag brand name. Kung hindi naman brand name ay dapat small letters lang. And syempre dapat in English kasi universal language yan. Para mas maraming makakita ng products nyo. And kung mapapansin nyo, capitalize lang yung mga letters of each word. Aside dun sa brand na dapat all caps lock. Another thing, do not include subjective promotional messages like best seller. Bawal yan. O kaya naman, sale or hot items. So, wag nyo na-include yung mga wordings na yan kasi hindi naman relevant doon sa product name nyo. Plus, bawal yung mga emoticons. Number 2 is providing high-quality images of your products. Although na-discuss ko na sa inyo to before kasi naman kapag meron tayong high-quality pictures ng ating mga products ay nakaka-attract talaga ng customers. And of course, mamamanage natin yung expectations ng mga buyers natin kapag dumating sa kanila. So narito yung mga guidelines ni Shopee when it comes sa mga pictures ng mga products niyo. So let's try to add photo. So for this product, ang pipiliin kong cover image ay yung pangmalakasan, yung pinakamaganda, para mas maka-attract tayo ng buyers. So ito yung napili ko kasi ito yung pinaka-clear sa lahat. For the product relevance, dapat kung ano yung sinabi niyong product features doon sa name, ay dapat yun lang yung nakalagay doon sa product image nyo. Huwag nyo nalagyan ng mga irrelevant pictures. Also avoid adding text or graphic images in your photos. Plus, before, na-discuss ko na din sa inyo na to na dapat maganda yung lightings ng mga products natin para ma-manage yung expectation ng mga buyers natin na bakit ganito yung color. So, make sure maganda rin yung mga lightings natin para din maka-attract ng mga buyers. Meron din tayong mabibili sa Shopee na mga murang photography tools na magagamit nyo kapag magpipictorial kayo. Just like this. So, ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili. At para sakto doon sa square uploadings ni Shopee, hindi maliit at hindi naman ganun kalayo, sakto lang. Dapat 500 by 500 pixels yung size ng mga images ng mga products niyo. So, make sure it's clear, hindi siya blurred.
And do not distort your images. Para sa mga additional images natin, naglalagay ako ng mga different angles ng mga shoes, tulad nito. Tapos, just in case may mga variations ng colors yung mga products nyo, pwede nyo na din i-upload dyan para mas madaling i-select ng mga buyers nyo. Okay din na mag-upload kayo ng video kasi pwedeng mag-upload ng video, hindi lang photo. Number 3, uploading your product on the right category. Dito, ang daming sellers na nagkakamali. Sobrang mahalaga kapag tama yung ginawa nyong category kasi kapag magsa-search tayo, let's say, kunwari ng shoes or white shoes, lalabas agad yung mga products nyo. Kasi kung nilagay niyo yung mga products nyo under the category of home appliances, walang makakakita niyan. Plus, madedetect ni Shopee na mali yung listings nyo at masususpend lang naman yung mga products nyo. So, let's go to our category. And since yung product natin is ito, so hahanapin natin yung pinakamalapit or at least yung exact category ng yan na para dyan. Siyempre, punta tayo dito sa women's shoes. So, dito tayo sa sneakers. And that's it. Madali lang naman itama yung mga product listings natin. So, itama na natin para mas madaling ma-discover ng mga customers natin. Number 4 is the listing violations. Ito ata yung pinakamabigat sa lahat. Siyempre, kapag nasa online selling ka, hindi naman lahat ng bagay pwede mong i-ibenta. Siyempre, may mga guidelines yan. Meron silang mga sinusunod na patakaran. And dapat sumunod din tayo. Kasi most probably, kapag hindi tayo sumunod, madidelete lang naman yung shop natin or masususpend. Or minsan magugulat ka na lang na delete na yung mga products mo. At dahil nga yan sa mga listing violations. So, ano-ano ba yung mga listing violations? Una, meron tayong mga prohibited listings. So, andyan yung mga products prohibited by law. Alam na natin yan. Kasama na din dyan yung mga misleading discounts. Nadedetect yan ni Shopee. Yung akala mong nakamura ka na, pero joke lang pala. Kasama na din dyan yung intellectual property infringement and counterfeit listings. So, andyan yung mga fake products or yung mga inspired products and the listing spam policy. So, sa listing spam policy, merong duplicate listings. So, paulit-ulit. So, price spam, meron din dyang keyword spam, attribute spam, and re-uploading of deleted listings. So, that's all mga atin, kuya. I hope natulungan kayong maiwasan natin ang deletion or pagka-ban ng ating mga shops and mga products. Sundin na lang natin to para less stress and hassle sa ating mga sellers. So, yun lang. Bye! Subscribe!